Alam nyo, minsan, yung mga pinakamalalaking away sa social media nagsisimula sa mga pinakamaliliit na salita. Tara, himayin natin kung paanong ang dalawang salita lang ay nag-trigger ng isang napakalaking debate tungkol sa kung ano ba talaga ang totoo at peke online. Dito lahat nagsimula. Isang simpleng tanong mula kay netizen Mike na parang nagsindi ng apoy. Bakit daw tatay nyo? Bakit hindi tatay natin? Isang tanong na tila naghahanap ng pagkakaisa sa isang post na para sa kanya ay mapanganghati. So para maging malinaw, meron tayong dalawang pangunahing karakter sa kwentong ito. Sa isang banda, yung influencer na si Ellie Joy Cruz at sa kabilang banda, ang kritiko niyang si netizen Mike. Yung interaction nila sa isang post, yun ang nagpasiklab sa buong kontrobersya. At para kay netizen Mike, hindi raw ito basta pambabash. Para sa kanya, hindi ito galit na walang basehan. Sabi niya, he is just asking the right questions. Isang sadyang pagtatanong para hanapin ang katotohanan. Yon ang pananaw niya. Okay, so pasukin na natin yung pinakapuso ng issue. Ano ba talaga ang pinagkaiba ng tatay nyo sa tatay natin? Bakit big deal to? Tingnan nyo to. Pag sinabi mong tatay natin, ang dating ay kasama ka, kasama ako, kasama tayong lahat. Parang isang pamilya. Pero pag sinabi mong tatay nyo, parang naglalagay ka ng pader sa pagitan mo at ng kausap mo. Sila lang, hindi ka kasama. Para mas madali, isipin niyo na lang na yung natin, inclusive yan. Parang isang invitation na, tara, sama-sama tayo, nakakabuklod. Samantalang yung nyo, exclusive. Parang tinuturo mo sila mula sa malayo. Kayo yan, lumilikato ng distansya. At ito na nga yung mismong punto ni netizen Mike. Ang pinost daw ay, tatay nyo, rebulto. Isang statement na naghihiwalay, malayo sa posibleng post na tatay natin, mahal natin kahit rebulto, na mas nagpapakita raw sana ng pagkakaisa. Dito raw makikita yung totoong intensyon. Ngayon, baka iniisip nyo, teka, bakit sobrang big deal ng isang salita? Well, para maintindihan yan, kailangan nating lumayo ng konti at tignan yung mas malaking larawan, yung political na konteksto kung saan nangyari ang lahat ng to. Kasi itong post na to, hindi to nangyari sa ere lang. Naganap to sa gitna ng isang signature campaign para kay dating Pangulong Duterte. Ang layunin ng campaign? Bigyan ng boses sa mga sumusuporta sa kanya. Kaya naman, bawat post, bawat salitang binitawan online, binabantayan at sinusuring maigi. Okay, at dahil nga sa may init na political climate na yan, may lumabas pang isang layer sa issue. Hindi na lang tungkol sa salita, kundi tungkol na rin sa mga akusasyon ng pagiging peke o inauthentic. At ang tanong, bakit? Bakit partikular na yung post na to ang naging simbolo ng di umano'y pagiging hindi sinsero? Paano to naugnay sa pagiging hindi totoo? Dito na pumapasok yung tinatawag ng mga kritiko na paper trail. Ayon sa kanila, mayroon daw iba't ibang social media accounts na di umano'y ginagamit ng iisang tao lang. At ito, para sa kanila, ay nagdulot ng malaking pagdududa. At dahil dyan, ito yung naging mabigat na konklusyon ng mga kritiko. Sinasabi nilang hindi raw siya mapagkakatiwalaan, isang elitista at manipulatibo, na nagpapalit-palit daw ng account para itago ang tunay na ugali at mga nakaraang sinabi at ginawa. At ang isa sa mga pinakamalaking issue rito ay yung nakikitang kontradiksyon. Sa ngayon daw, ginagamit niyang label na Dutertista para magpakita ng suporta. Pero ang akusasyon, dati raw, tinatawag niya ang mismong mga supporter na to na bobo at tanga. Yan yung nagpalakas sa mga aligasyon laban sa kanya. At para sa mga kritiko, parang ito na yung huling patak. Ang di umano'y pag-iiwas daw ng influencer na sagutin ng diretso ang mga mabigat na tanong na to. Ang punto nila, paano ka rerespetuhin kung hindi mo kayang harapin ang mga issue ng direkta? So pagkatapos ng lahat ng yan, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Ano yung mas malalim na aral na makukuha natin sa tilang maliit na awayang ito sa social media? Kasi sa totoo lang, hindi lang naman to tungkol sa isang influencer, di ba? Ito ay isang case study, isang salamin kung paano tayong lahat, nagpe-perform ng ating identity at loyalty sa online world. At bumabalik tayo sa simula. Pinapakita lang ng buong isyung ito na sa mundo ng social media, yung linya sa pagitan ng totoong suporta at ng pag-aarte lang, pwedeng kasing nipis ng pagpili mo sa isang salita. Natin ba o nyo?
Kaya heto ang iiwan kong tanong para sa inyo. Sa isang mundo kung saan lahat tayo ay may mga maingat na binuong online persona, ano pa nga ba ang tunay na sukatan ng pagiging totoo? Pag-isipan nyo.